Ang paglalaro nga ba ng apoy ang pwedeng magpabalik ng init sa isang relasyon? O magiging sanhi lamang ito ng tuluyang pagkasira ng tiwala at relasyon ng dalawang taong nagmamahalan? Dear Papa Dudut, una sa lahat ay nais ko munang batiin kayo ng isang magandang tanghali, pati na rin po ang ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Papa Dudut, matagal niyo na po akong listener at sa tinagal-tagal ko nang nakikinig sa inyong programa na Barangay Love Stories, ni minsan ay hindi ko naisip na darating ako sa point na ako naman ang magpapadala ng sulat para magbahagi ng kwento. Papa Dudu, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Kim, 28 years old, tiga Las Piñas, at nagtatrabaho bilang loan officer sa isang kumpanya na nagbibigay ng business loan sa maliliit na negosyante dito lang din po sa amin. Papadudod college pa lamang ay boyfriend ko na si Aldrin. Nagkakilala kami sa isang outreach program noon na ginanap sa aming university at mabilis na nagkapalagayan ng aming loob hanggang sa magkaroon na nga kami ng relasyon. Mabait na boyfriend si Aldrin, gwapo, malambing at sa aming dalawa, siya po ang mas matanda kong mag-isip at gumawa ng mga desisyon. Kaya rin siguro hindi kami madalas na nag-aaway sa halos 10 taon na relasyon naming dalawa. Dahil kahit na madalas akong tupakin, ay hindi niya yon sinasabayan. Pero hindi rin niya ako binibaby. Hinahayaan niya lamang na lumipas ang init ng ulo ko hanggang sa muli ko siyang kausapin ng maayos. Sa totoo lang ay medyo baligtad din kaming dalawa pagdating sa ugali namin, Papa Dudut. Kung mahilig akong gumimik ay hindi naman ganon si Aldrin. Mas matipid din siya sa akin pagdating sa pera. At kahit sa romansa ay pakiramdam ko ay tinitipid niya rin ako, lalo na nang umabot na nga sa halos 10 taon ang relasyon naming dalawa. Ganon yata talaga, Papa Dudut. Ngayon ko na re-realize na totoo ang naririnig ko na habang tumatagal ang isang relasyon, ay tumatabang din ang lasa nito. Ay, ang boring naman talaga dito. Uy, Kim! Ano binubulong-bulong mo dyan? At may pabuntong hininga ka pa talagang malalim, ha? Wala lang. Parang ang boring lang kasi dito sa family gathering ni na Aldrin. Mabuti na lang talaga sinama kita dito. Kung hindi, baka nakatulog na ako dito sa kinauupuan ko. Mabuti na lang talaga kasi ang dami palang pagkain dito. Ikaw talaga, Wena. Basta pagkain ang pinag-uusapan, game na game ka. Ganon talaga. Grasya to eh, tatanggihan ko pa ba? Wena, may tanong ako. Di ba matagal na rin kayo ng boyfriend mo? Medyo. Magsi-celebrate na kami ng 7th anniversary namin next month. Ang tagal niyo na rin talaga, no? Nakakatuwa naman. Pero matanong ko lang ha, ni minsan ba hindi ka nakaramdam ng pagkasawa sa relasyon ninyong dalawa? Hindi. Minsan nga kahit halos araw-araw na kami nagkikita, nami-miss ko pa rin siya eh. Kaya nga gusto ko lagi niya akong tinatawagan eh kasi marinig ko lang ang boses ng boyfriend ko buo ng araw ko. Teka, bakit mo natanong yan? Huwag mo sabihin nagsasawa ka na sa relasyon niyo ni Aldrin. Sa totoo lang, hindi ko alam eh. Siguro medyo nga pero sigurado naman ako na mahal ko pa rin si Aldrin. Eh ano palang issue mo sa relasyon yung dalawa? Para kasing paulit-ulit na lang yung ginagawa namin eh. Yung pagsundo niya sa akin, paghatid niya sa akin, pagdi-dinner date namin. Ay nako, kulang na nga lang pati yung pagsisex namin bigyan niya ng schedule. Seryoso ka ba dyan? Huwag mo sabihin hindi ka madalas pagbigyan ni Aldrin. Hindi naman sa ganun, kaya lang paulit-ulit na nga lang ang ginagawa namin. Kahit nga yung posisyon na ginagawa namin sa kama, ay nako, kabisado ko na.
Alam mo yun, yung kakasawa na kasi palaging sa hotel o sa kwarto lang namin ginagawa ni Aldrin yung bagay na yun. Saan mo pala gustong gawin yon? Sa mall? Sa park? Sa lugar na maraming tao? Baliw! Siyempre, hindi sa mga ganong klaseng lugar. Ano ka ba? Pero pwede naman kasi sa kotse niya, sa loob ng sinehan, o kaya dun sa lugar na, alam mo yun, yung may thrill. Ay, naku Kim. Ang babaw ng problema mo. Kung ako sa'yo, sabihin mo na lang sa boyfriend mo yung issue mo kaysa mag-isip ka pa ng kung ano-ano dyan. Dahil baka mamaya lumaki lang yung issue na yan nang hindi niya man lang nalalaman na may problema ka na pala sa kanya. Ay, sandali nga at kukuha muna ako ng leche flan at parang gusto ko ng matamis. Naaalatan ako sa kwento mo eh. Papa Dudut, alam ko na medyo mababaw pero hindi ko talaga maiwasan na gawing issue. Pati na ang ginagawa namin ni Aldrin pagdating sa kama. Aaminin ko na sobrang boring niya talaga sa kama. Ni hindi na nga po ako nakakahirit ng isa pa pagkatapos namin gawin ang bagay na yon. Sasabihin niya pa na ayos na raw ang isang beses sa 2 linggo o minsan ay umaabot pa ng 1 buwan. Mabuti sana kung nasusulit namin ang 1 beses na yon pero hindi talaga. Dahil mabilis pong mapagod si Aldrin pagdating sa romansahan. In short ay wala po siyang ka-effort, walang kwenta. Papadudot minsan naman ay kinausap ko na si Aldrin tungkol sa bagay na yon. Pero kagaya ng inaasahan ko, sinabi niya lang na masyadong mababaw ang usaping sex pagdating sa relasyon. Minsan din ay sinubukan kong romansahin siya habang nanonood kami ng sine. Pero sinaway niya lang ang ginagawa ko at sinabing baka may ibang makakita sa amin at magskandalo pa kami. Papadudod, hindi naman talaga ako yung tipo ng babae na mahilig makipagtalik. Siguro ay alam ko lang na may kulang sa relasyon namin ni Aldrin. At yun ang thrill na pwedeng magpa-excite sa aming dalawa sa bawat oras na magkasama kami. Oh, mahal. Nasaan na si Wena? Umuwi na siya kasi baka raw matraffic siya. Ah, ganun ba? Sayang naman. Hindi ko man lang siya naipagbalot ng ibang pagkain na handa namin. Ay, mahal. Pasensya na kung sobrang busy ko dito sa family gathering namin ha. Ako lang kasi halos ang tumutulong kina mami. Wala yun. Huwag mo isipin yun, mahal. Teka. Nasaan pala yung kapatid mo? Ay, hindi ko nga alam eh. Kanina lang nandyan yun. Nakikipag-inuman sa mga pinsan ko tapos bigla na lang nawala. Aldrin, anak, pakitulungan mo naman ako dito sa kusina na magpalit ng tangke ng LPG. Naubusan kasi ako habang nagluluto. Ay, sige po mami. Mahal, punta muna ako sa kusina sandali ha. Hiramin ko lang saglit tong si Aldrin, Kim ha. Ibabalik ko din kagad. Sige lang po, tita. Hindi naman po ako naiinip dito sa pwesto ko. Ay, nako. Anong oras pa kaya ako ihatid ni Aldrin pa uwi? Nakakainip na talaga. Family gathering to ah. Pero bakit parang pang Semana Santa yung mukha mo? Ikaw pala yan, Russell. Ay, ang totoo, kanina pa kasi ako naiinip dito sa inyo. Gustong-gusto ko nang umuwi, pero ang tagal naman akong ihatid ng kuya mo. Teka, saan ka ba galing? Sabi ni Aldrin, kanina ka pa raw niya hinahanap ah. Sa kapitbahay lang. Nakipag-inuman muna ako doon kasi ayaw na akong bigyan ng alak ni na mami eh. Paano ka naman nila pagbibigyan pa na uminom? Konti na lang, tutumba ka na dyan sa kinauupuan mo. Wala siya. Di pa ako lasing no. Kahit kumuha ka pa ng isang case ng beer, mauuna ka pang malasing sa akin. As if namang mapapataob mo ko sa inuman. Baka nga nakaka-4 na bote ka pa lang, nakasampu na ako, no? Ang yabang mo rin magsalita pagdating sa inuman, ha? Pero, ayos ka rin pala kausap, no? Bakit mo naman nasabi yan? Ano bang tingin mo sa akin? Artista na mahirap lapitan at kausapin? Artistahin na masarap kausap.
Swerte talaga ni Kuya Aldrin sa'yo. Pero dapat, hindi kanya hinayaan na mag-isa dito eh. Alam mo, kung ako boyfriend mo, wala tayo dito ngayon. Nandun tayo sa madilim na lugar at nagpapapawis. Mahal, sorry na tagalan ako. Oh, nandito ka lang pala, Russell. Kanina ka pa namin hinahanap ni Mami ah. Saan ka na naman ba nagpunta? Oh, relax lang Kuya Aldrin. Ako na nga to nagmamagandang loob na i-entertain ang girlfriend mo eh. Nasaan ba si Mami? Tutulungan ko siya sa ginagawa niya. Alam mo, mas makakatulong ka siguro kung aakyat ka na lang sa kwarto mo. Kasi baka magkalat ka pa sa kusina. Init naman kaagad ng ulo nitong kuya ko. Papasok na nga lang ako sa loob nang makatulog ng maaga. Uy Kim, yung deal natin gawin natin next time. Sige ba? Anong deal yung sinasabi ni Russell, mahal? Hindi ko rin alam eh. Sinakyan ko na lang kasi mukhang lasing na siya. Mahal, hatid mo na ako sa amin oh. Medyo gumagabi na rin kasi eh. Baka mahirapan ka pang makabalik dito sa inyo. Ay, sige mahal. Sandali lang Kukunin ko lang yung susi ng sasakyan. Papadudot, alam ko na dapat ay medyo mabastusan ako sa paraan ng pakikipag-usap ng nakababatang kapatid ni Aldrin sa akin na si Russell. Pero hindi ko alam kung bakit parang naakit pa ako at na-excite sa mga salitang binitawan niya. Matagal na kaming magkakilala ni Russell, pero hindi kami gaanong nag-uusap. Dalawa lang silang magkapatid ni Aldrin at sobrang magkaibang ugali nilang dalawa. Kung si Aldrin ay nakapagtapos ng college kagaya ko at may maayos na trabaho, si Russell naman ay nakailang palit ng kurso hanggang sa tuluyan na nga siyang huminto sa pag-aaral. Wala din siyang trabaho at madalas ay nasa bahay lang o kaya ay barkada. 2 taon lang din ang tanda sa kanya ni Aldrin kaya hindi masyadong nagkakalayo ang itsura nila sa isa't isa. Mas maayos lang manamit ang boyfriend ko dahil mahilig siya sa mga polo shirt at puting damit. Hindi kagaya ni Russell na panay fitted na sando o t-shirt na may punit ang suot niya. Pero papadudot ng gabing yon ay parang ang lakas-lakas ng dating sa akin ni Russell. Lalo na nang maamoy ko ang magkahalong pabango at amoy alak mula sa katawan niya. Para rin akong nalalasing sa amoy ng sigarilyong nanggagaling sa bibig niya. Medyo naiilang ako pero mas nangibabaw ang kilig. Papadudot, alam kong mali pero aaminin ko na na-excite pa ako sa sinabi niyang deal na kailangan kong tuparin sa kanya. Ang one-on-one na pag-iinuman naming dalawa. Papadudot, minsan ay muli kong sinubukan na kausapin si Aldrin tungkol sa isyo ng relasyon naming dalawa. Na baka naman pwede kaming gumawa ng mga bagay para maging exciting ang relasyon namin. Kagaya na nga lang ng pagmi-make out ng pasimple sa mga public place. Pagbabar kasama ang mga kaibigan namin at kung ano-ano pa. Para lamang mabago ang mga routine naming dalawa. Pero kagaya pa rin ang inaasahan ko. Sinabihan niya lamang ako na hindi na raw kami mga bata para mag-isip o gumawa ng mga ganong bagay, papadudot. Hindi kasi talaga mahilig gumimik si Aldrin. Pero dati ay napipilit ko pa siyang sumama sa akin sa bar. Ngayon talaga ay hindi na siya sumasama pa dahil hindi na raw talaga niya na e-enjoy ang mga ganong klaseng lugar o gawain. Papadudot, ang paggawa ng mga exciting na bagay ay hindi naman pumipili ng edad. Naniniwala ako na hindi pwedeng hayaan na lang natin na manabang ang 2 taong magkarelasyon. Kapag nawawalan na ng spark o tamis ang isang relasyon ay kailangan na silang gumawa ng paraan upang mapanatili yon o maibalik ang dating sigla ng 2 nagmamahalan. Pero para kasi kay Aldrin, hanggat magkasama kaming 2 ay ayos na raw yon sa kanya. Hanggat nararamdaman namin na mahal namin ang isa't isa ay dapat na wala kaming maging problemang 2. Kaya lang, papadudot, minsan kasi hindi sapat na puro pagmamahalan.
dapat ibalik pa rin ang dating tamis at excitement na minsan naming naramdaman noong bago pa lamang kami na magkarelasyon ni Aldrin. Papadudot nang umalis si Aldrin para umattend ng out-of-town seminar nila sa trabaho ay para akong nakawala bigla sa hawla. Ilang araw din kasi siyang mawawala sa tabi ko kaya ang ibig sabihin ay ilang araw din akong magiging malaya. Malaya na gawin ang lahat ng gusto na ayaw naman ni Aldrin. Mahal, nandiyan ka pa rin ba sa bar? Oo, mahal. Pero pauwi na rin kami ni Wena pagdating ng boyfriend niya. Sasabay na rin ako sa kanila para hindi na ako mahirapan sa biyahe. Mabuti naman kung ganun. Medyo late na rin kasi kaya akala ko pauwi ka na sa bahay niyo. Wala rin naman kaming pasok bukas sa trabaho, mahal. Kaya okay lang kahit abutin pa ako ng madaling araw dito sa bar. Tsaka, ngayon na nga lang ulit ako nakapag-bar kaya susulitin ko na. Kahit na, mahal. Hindi pa rin maganda sa babae yung inaabot ng madaling araw sa labas ng bahay. Lalo na sa ganyang klase ng lugar. Alam mo naman ang panahon ngayon, maraming mapagsamantala at... Mahal, nandito na yung boyfriend ni Wena. Bababa ko na tong tawag, ha? Oo, sige. Mag-iingat ka dyan, ha? I-text mo na lang ako mamaya kapag nakauwi ka na. I love you. I love you too. Bye! Hay nako, nasa malayo na nga tong si Aldrin, sermonan pa ako. Ba yan? Kim? Ikaw nga. Sabi na hindi ako nagkamali. Kaya nilapitan ka agad kita. Oh, Russell, ikaw pala yan. Sinong kasama mo dito? Yung mga barkada ko pero kakaalis lang din nila eh. Ikaw, sino kasama mo? Yung mga kaopisina ko pero paalis na rin kami. Hinihintay lang namin yung boyfriend ng isang kasama ko para makasabay na ako sa kanila. Uwi ka na kaagad? Aga pa. Yan din nga ang gusto kong sabihin sa Kuya Aldrin mo kanina nang kausap ko siya sa cellphone. Kaya lang ayoko na makipagtalo kaya uuwi na lang ako ng maaga. Wala naman siya dito. Saka hindi na rin naman niya malalaman kahit abutin ka pa ng sikat ng araw dito. Tara! Inom tayo dun sa may table. Sagot ko lahat. Hindi na. Next time na lang siguro. Akala ko ba patataubin mo ko pagdating sa inuman. Hanggang salita ka lang pala eh. Tara na doon. Kung bahala sa'yo at sa lahat ng inumin mo. Saka, huwag kang mag-alala. Hindi ako magsusumbong kay kuya. Alam ko naman na minsan ka lang makawala sa kanya eh. Ano ibig mong sabihin? Alam mo, Kim, kilala ko na yung mga tipo ng babae na kagaya mo. Kapaghanap ng thrill sa lahat ng oras. At aminin mo man o hindi, alam mo na walang kahit na anong thrill sa katawan ni Kuya Aldrin. Kaya sumama ka na sa akin. Kasi sisiguraduhin ko na makikita mo ang thrill na hinahanap mo. Nandito ka lang pala, Kim. Kanina pa kita hinahanap. Nasa labas na ng bar yung boyfriend ko. Tara, uwi na tayo. Mauna ka nang umuwi, Wena. Ha? Bakit? Teka, ikaw yung kapatid ni Aldrin, di ba? Oo, ako nga. Ang totoo, tinawagan ako ng kuya ko para sunduin tong si Kim. Talaga? Totoo bang sinasabi nito, Kim? Oo. Katatawag lang ni Aldrin sa akin at sinabi nga niya na pinapunta niya si Russell dito sa bar para sunduin ako. Kaya mauna na kayo umuwi ng boyfriend mo, Wena. Sige na. Bye! Okay, sige. Basta mag-ingat ka, ha? Text mo ako mamaya. Bye! So, ano ba yan, Kim? Mukhang matutuloy na ang deal natin ngayong gabi. Basta ba patataubin mo ako sa inuman eh. Game! Papadudot, hindi ko alam kung bakit bigla kong sinakyan ang pagsisinungaling ni Russell sa kaibigan ko na si Wena. Pero ang mas hindi ko maintindihan ay ang kakaibang excitement na naramdaman ko habang kausap ko si Russell. Papadudot, sumama na nga ako kay Russell sa lamesa kung saan ay umorder siya ng isang bote ng alak. At bago pa namin simulang inumin ang mga alak na yon ay tinext ko na ang boyfriend kong si Aldrin para sabihin na nakauwi na ako ng bahay.
Sinabi ko rin sa kanya na matutulog na ako at bukas na lang siya tumawag dahil baka hindi ko na siya masagot pa. Papa Dudut, masarap namang kakwentuhan at kainuman si Russell. Marami kaming iba't ibang topic na napag-usapan, kagaya na lang ng pagiging seryosong kuya sa kanya ni Aldrin, na minsan daw ay feeling tatay na sa bahay nila. Ang pagiging pasaway niya kahit ang totoo ay ginagawa niya lang naman daw ang gusto niya sa buhay, at kung ano-ano pa na tungkol sa kanilang magkapatid. Bukod sa topic na yon ay napupunta rin sa sex life ang usapan naming dalawa. At dahil medyo tinatamaan na nga ako ng spirito ng alak, ay nagagawa ko ng sakyan ang topic na yon, kahit alam ko na medyo nagiging sensitibo na talaga. Saan nga banda yung bahay mo, Kim? Sabi nang ayoko pang umuwi. Sabi mo, order pa tayo ng ilang bote. Bakit dinala mo na ako dito sa kotse mo? Kasi lasing na lasing ka na. Ha? Wala lang lasing dito. Kung gusto mo, lumipat pa tayo ng ibang bar. Tara! Ako naman ang taya! Alam mo, ang lakas-lakas mong maghamon ng inuman pero ang bilis mo namang palang malasing. Kulit mo din, no? Wala ngang lasing dito. Kaya mag-dive ka na at maghanap tayo ng ibang bar. Hindi na tayo pupunta sa ibang bar dahil madaling araw na. Baka mamaya bigla pa tumawag si Kuya Aldrin sa'yo. Malaman niya na lasing ka tapos magkasama pa tayo. Pareho tayong malalagot sa kanya. Kaya ibigay mo na sa akin yung address mo at ihatid na kita pa uwi sa inyo. Wala ka pala eh. Takot ka rin pala sa kuya mo eh. Lakas-lakas mo pang mang-asar kanina. Hindi ako takot kay Kuya Aldrin, no? Ikaw lang inaalala ko. Di nga. Bakit takot kang malaman niya na magkasama tayo? Wala namang masama dun kasi kapatid ka niya, di ba? Takot ka lang talaga sa kuya mo. Woo! Hindi nga ako takot sa kanya. Kung alam mo lang, kanina pa ako nagtitimpi sa'yo dito sa loob ng kotse ko. Ano yun? Bakit mo bulong-bulong ka na dyan? Alam mo, wala tayong mararating kapag nakaupo ka lang dyan. Ay, sige na nga. Mukhang mahina naman talaga eh. Mag-drive ka na. Hatid mo na lang ako sa amin kasi parang wala na talaga ako mapapala sa iyo eh. Huwag mo akong hinahamon, ha? Wow! Naging biglang palaban na! Alam mo, Kim, nakainom din ako, ha? Kapag hindi mo pa sinabi sa akin ang address ng bahay mo, sige ka, baka may gawin na ako masama dito sa'yo sa kotse ko. Talaga? Gaano kasarap naman yung masama na gusto mong gawin sa akin? Alam mo, ibigay mo na lang ang address mo bago ko pa makalimutan na girlfriend ka ng kapatid ko. Grabe! Kala ko pa naman, palaban ka talaga. Wala! Mahina ka talaga, Russell! Weak! Woo! Sinasabi ko na sa'yo, ha? Huwag ako. Kasi kanina pa talaga ako pigil na pigil sa'yo. Puro ka naman salita eh. Kulang ka naman sa... Ayaw mong tumigil, ha? Pinto talaga ang mga trip mo, no? Sige, ito. Gagawa na kita ng masama. At sisiguraduhin ko na magugustuhan mo. At kahit kailan, hinding-hindi mo makakalimutan.
Papadudot sa kauna-unahang pagkakataon ay nakagawa ko ng kasalanan sa boyfriend ko ng gabing yon. At sa mismong nag-iisang kapatid niya pang si Russell. Hindi ko na rin talaga napigilan ang sarili ko dahil sa kalasingan at sa spirito ng alak na ininom namin ni Russell. Mabuti na lang at tinted ang bintana ng kotse niya at walang masyadong tao sa labas. Pagkatapos pa nga ng nangyari sa amin sa loob ng kotse niya ay nag-check-in pa kami sa pinakamalapit na motel. At doon ay ilang ulit pa naming ginawa ang isang napakasarap na kasalanan. Papadudod sa umpisa pa lamang ay alam kong mali na ang pinasok ko na sitwasyon. Pero ngayon ko lang po aaminin na sobrang nag-enjoy ako kasama si Russell sa kama. Lahat yata ng nasa isip ko na dati ay ini-imagine at napapanood ko lamang ay ginawa naming dalawa. Yung mga bagay na ni minsan ay hindi namin sinubukang gawin ng boyfriend ko si Aldrin. Kaya naman parang kulang na kulang ang isang oras naming magkasama ni Russell para mas lalong ma-enjoy ang bawat sandali. Papadudot sobrang layo po talaga ng personality ni Russell sa kapatid niyang si Aldrin. Kung sa aming dalawa ni Aldrin ay ako ang palaging humihirit na muling may mangyari sa aming dalawa. Kay Russell naman ay halos sumuko na po talaga ang katawan ko. This time ay aaminin ko na sa larong ginawa namin ni Russell ay ako ang sumuko at natalo sa aming dalawa. Papadudot ng magising ako at medyo nahimasmasan na mula sa kalasingan ko ay parang nahimasmasan din ang utak ko mula sa pagkakamaling nagawa ko. Lalo na nang makita ko sa tabi ko ang hubot-hubad na si Russell na humihilik pa. Kagad kong hinanap ang cellphone ko at chinek ang mga text o tawag sa akin ni Aldrin dahil mataas na ang sikat ng araw ng mga oras na yon. Mabuti na lang at ang huling text niya sa akin ay tawagan ko lamang daw siya kapag nagising ako dahil mukhang tulog na tulog pa raw ako. Tinawagan ko kaagad siya at sinabi ko na kagigising ko lamang at masakit ang ulo ko dahil sa hangover kahit ang totoo ay masakit ang buong katawan ko. Dahil sa buong magdamag naming paglalaro ng kapatid niya. Papadudot ng matapos ang pag-uusap namin ni Aldrin ay nakita ko si Russell na gising na at nakangisi habang nakatingin sa akin na para bang nangaasar. Tinanong niya pa ako kung nag-enjoy ba ako sa ginawa namin. Sabay bawi at sabi na hindi na raw pala kailangang tanungin yon dahil halata naman daw sa mga ungol at sigaw ko habang ginagawa namin yon sa buong magdamag. Papadudot medyo naiinis ako sa sinabi niya. At kagad na akong nagbihes at inayos sa mga gamit ko. Nakiusap din ako kay Russell na sana ay hindi na makarating sa kapatid niyang nangyari sa aming dalawa na sinang-ayunan naman niya. Hindi na rin ako nagpahatid pa sa kanya pauwi dahil mukhang wala pa siyang balak na bumangon at magbihes. Sinubukan niya pa nga na humirit pa sa akin na muling may mangyari sa amin na tinanggihan ko na kaagad. Mabilis na akong umalis sa motel na yon habang nakakaramdam ng labis na pagsisisi sa kasalanang ginawa ko kasama ang kapatid ng boyfriend ko. Anong sabi mo? May nangyari sa inyong dalawa ng kapatid ng boyfriend mo? Ano ka ba, Wena? Hinaan mo nga yung boses mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo na ibang kaopisina natin dito sa kantin. Sorry, Kim. Nagulat lang talaga ako sa sinabi mo. At saka, hindi rin ako makapaniwala na nakipag-sex ka sa siraulong kapatid ni Aldrin. Uy, hindi naman siraulo si Russell. Okay, fine. Hindi siya siraulo. Mahilig lang maghanap ng away at makipagbasag ulo. Mahilig lang siya makipag-away pero medyo matino naman siyang tao. Kahit palaging bukang bibig ni Aldrin sa tuwing nagdo-double date tayo kasama ang boyfriend ko, ay yung mga sakit ng ulo niya sa Russell na yan? Nawala pa rin siyang permanenteng trabaho hanggang ngayon, palaging nakukulong dahil sa away, humihingi pa ng allowance sa mga magulang niya at kung ano-ano pa. Kim naman, ano bang pumasok sa isip mo at tagawa mo makipag-sex sa ibang lalaki? At sa kapatid pa mismo ng boyfriend mo? Kailangan ba talagang ulit-ulitin? Isa na lasing kami pareho. Kim,
Alam mo na kahit kailan hindi katwiran ng pagkalasing para lokohin mong partner mo. Sa lahat naman ng babae na makikilala ko na naglolo ko, ikaw pa na kaibigan ko? Inaamin ko naman na nagkamali ako. Kaya nga kinuwento ko na sa'yo kasi sobrang nagigilty na talaga ako eh. At nagigilty ka pa sa lagay na yan, ha? Teka, nagkita na ba kayo ulit ni Aldrin pagkatapos ng nangyari sa inyo ni Russell? Oo. Nung isang araw lang nung makabalik na siya dito mula sa out-of-town seminar niya. Puti, at may lakas ka pa talaga ng loob na humarap sa kanya at makipag-usap. Wena, huwag mo naman na akong awayin. Ikaw nga lang ang sinabihan ko nitong nagawa kong kasalanan para kahit paano gumaan ang pakiramdam ko. Tapos puro ganyan pang sasabihin mo sa akin. Kasi nga, ayokong konsintihin ang paglalaro mo ng apoy. Ni hindi mo man lang inisip muna kung anong pwedeng patunguhan ng mga kalukuhang ginagawa mo. Nagsisisi na nga ako. Kaya nga sinasabi ko na sa'yo to para kahit paano gumaan ang pakiramdam ko bago ko kalimutan ang lahat. Ano bang napag-usapan niyo ni Russell pagkatapos niyo magpakasarap? Pumayag ba siya na kalimutan niyo na lang ang nangyari sa inyong dalawa? Wala naman siya magagawa kung ayaw ko na talaga. Okay na yung isang beses na nagkatikiman kami at gumawa ng kasalanan kay Aldrin. Dahil hindi ko na talaga uulitin yun. Mabuti naman at pumayag siya sa gusto mo mangyari. Sa totoo lang kasi, Kim, may napansin ako nung minsan na sinama mo ko sa family gathering ni na Aldrin. Nakita ko kasi kung paano ka tignan ni Russell mula sa kinauupuan niya. Hindi ko na lang sinabi sa'yo nung oras na yun kasi baka nag-overthink lang ako. Pero ang tingin ko talaga sa mga titig na ginagawa niya sa'yo noon, parang matagal ka na niyang gustong makuha at agawin mula kay Aldrin. Papadudot, sa totoo lang din ay medyo kinakabahan ako sa huling parte ng sinabi ni Wena tungkol kay Russell. Aaminin ko na dati ko na ring napapansin na mga kakaibang tingin sa akin ni Russell tuwing dinadala ako ni Aldrin sa bahay nila. Yung mga kakaibang ngiti niya sa tuwing magkakasalubong ang mga mata naming dalawa. Hindi ko na lang binigyan pa ng pansin o mali siya dahil kagaya ng sinabi ni Wena, naisip ko rin noon na baka nagiging masyado lang akong mapag-isip o malisyosa sa mga bawat kilos ni Russell. Hanggang sa magkasama na nga kami at nakagawa ng isang malaking kasalanan. Papadudot, natatandaan ko rin na sa bawat oras na sabay kaming nakakaraos ni Russell noong araw na naglalaro kami ng apoy. Paulit-ulit niyang binubulong na sana sa kanya na lang daw ako. Nagagawin daw niya ang lahat para hindi na ako bumalik pa sa kuya niyang si Aldrin. Papadudot, nang muli na nga kaming nagkasama ni Aldrin ay ginawa ko ang lahat para makabawi sa kanya. Ako ang palaging nagsiset ng dinner date naming dalawa sa paborito niyang restaurant. Minsan din ay pinupuntahan ko siya sa office nila para yayain siyang sabay kami mag-lunch dahil magkalapit lang naman kami ng pinagtatrabahuhan. At ako na rin ang madalas na tumatawag at nagte-text sa kanya. Dumating pa nga sa point na napansinan ni Aldrin ang pagiging clingy ko sa kanya. At tinatanong niya kung bakit parang ang sweet ko daw lately. Ang sinabi ko lang ay gusto ko lang makabawi dahil masyado kaming naging busy sa kanya-kanya naming trabaho nitong mga nakaraang araw. Mabuti na lang at mukhang napaniwala ko naman siya sa mga naging dahilan at sagot ko sa kanya, papadudot. Mahal, magsi-CR lang ako sandali ah. Ikaw na pumili sa menu ng gusto mo para sa dinner natin. Ha? Balik ako agad. Sige, mahal. Ano kayang masarap para sa dinner ngayon? Gulay na lang siguro tsaka seafood. Okay na to? Oh, sino itong tumatawag at hindi nakasave sa cellphone ko ang number? Baka si Wena lang to at nakitawag sa boyfriend niya. Hello? Sino to? Hello, mahal. Kumusta ka na? Teka, sino to? Grabe siya oh. Isang linggo pa lang tayong hindi nagkita. Nakalimutan mo na kaagad ako at ang boses ko. Russell? Buti naman at nahulaan mo. Papaalala ko na sana sa'yo kung sino ako eh. Kumusta ka na, mahal? Pwede ba?
tigil-tigilan mo nga ang pagtawag mo sa akin ng ganyan. Bakit? Ayaw mo ba ng tawagan na katulad ng kay Kuya Aldrin? Ano bang gusto mo? Babe? Han? Cupcake? Bakit ka ba kasi tumawag? Tsaka, paano mo nalaman ang number ko? Simple lang. Kapatid ko lang naman ang boyfriend mo. Kaya mabilis ko nakuha ang number mo mula sa kanya. Nakakuha nga rin ako ng ilang sexy picture mo mula sa cellphone niya eh. Ano ba talagang gusto mo? Hindi ba may usapan na tayo na kahit kailan hindi na tayo magkikita at mag-uusap pa? Op. Maling-mali ka dyan, Kim. Dahil ang naging usapan natin, hindi ko sasabihin kay Kuya ang tungkol sa pagsisex nating dalawa. Ganun na rin yun. Ano ba talagang kailangan mo? Tumawag ka pa sa akin. May nakalimutan kasi akong sabihin sa'yo eh. Nakalimutan kong sabihin sa'yo yung kapalit ng pagpayag ko para hindi ko sabihin kay Kuya Aldrin ang ginawa nating pagpaparaos. Pwede ba huwag mo na ngang ulit-ulitin? Sabihin mo na lang kung ano ba talaga ang kailangan mo sa akin. Itama mo rin kasi ang tanong mo para ibigay ko ang tamang sagot ko sa'yo. Sasabihin mo ba o ibababa ko na to? Relax! Kim, relax! Dahil subukan mo lang na ibaba ang tawag na to, isisend ko kaagad kay Kuya Aldrin ang litrato nating dalawa na magkatabi habang tulog na tulog ka at wala kang kahit na anong saplot sa katawan. Napakawalang yamo talaga! Hayop ka, Russell! Hindi ako makapaniwala na totoo palang sinasabi ni Aldrin at mga magulang mo tungkol sa'yo! Well, kaya ka nga nagkagusto sa akin, di ba? Hindi ako nagkagusto sa'yo, Russell! At kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa isang kagaya mo! Talaga? Kaya ba nagpakalasing ka kasama ako? Anyway, Kim, bago ka pa sumabog sa galit dyan, sasabihin ko na ang kailangan ko para tumahimik tong malambot kong mga labi na pinagsawaan mong halikan noon. Ay, 30,000 pesos para tumahimik ako. Ano? Nababaliw ka na ba? Matagal na, Kim. Matagal na akong baliw sa'yo. O siya, sige. Tawagan na lang uli kita para ipaalam sa'yo kung kailan at saan mo iaabot ang 30,000 sa akin. Bye! Sandali lang! Hello? Hello? Hello, Russell? Hello? Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Russell ng oras na yon. Lalo na sa kapalit na hinihingi niya sa akin. Ramdam ko ang pamumula ko at pag-init ng buong mukha ko dahil sa naramdaman kong matinding galit at inis sa kanya. Ilang beses pa akong huminga ng malalim para lang marelax ko ang sarili ko. Mabuti na lamang kahit paano nang makabalik si Aldrin sa upuan ay hindi na niya napansin ang pamumula ng mukha ko sa galit at pamumutla ng mga labi ko sa kaba. Kaya lang tuluyan na akong nawala ng ganang kumain kaya hindi na rin ako naka-order pa. Nagtaka pa nga si Aldrin nang malaman niyang hindi pa pala ako nakakapili ng pagkain nang makabalik siya. Kaya binigay ko na lang sa kanyang menu at siya na ang pinapili ko sa mga kakainin namin para sa gabi na yon na halos hindi ko na rin naman nalasahan. Papadudot nang makauwi ako sa bahay ay saka ako naiyak sa galit at takot na naramdaman ko. Galit para kay Russell sa ginagawa niyang pangbablackmail sa akin at pati na rin sa sarili ko dahil nagawa kong lokohin ng boyfriend ko gamit pa ang sarili niyang kapatid. Pero Papadudot, mas nangibabaw po ang takot sa naramdaman ko ng gabing yon. Takot na baka kapag nalaman ni Aldrin ang lahat ay hindi na niya ako mapatawad pa sa nagawa kong kasalanan at tuluyan na siyang mawala mula sa akin, Papadudot. Papadudot, ayoko talagang isave ang number na ginamit ni Russell para tawagan ako. Pero para hindi na ako kabahan kapag may unregistered number na tumatawag sa akin ay ginawa ko ng lagyan ng pangalan ang number niya. Pero ilang araw din siyang hindi na ulit nagparamdam sa akin. Hanggang sa nakatanggap ako ng text mula sa kanya na may impormasyon kung saan at kailan kami magkikita para maibigay ko ang hinihingi niyang pera. Papadudot, nag-reply ako sa kanya at tinanong ko ang bank account number niya
para sana hindi na ako makipagkita pa sa kanya dahil plano ko nang i-transfer na lang ang pera. Pero wala akong reply na nakuha mula sa kanya. Sinubukan ko rin siyang tawagan pero hindi siya sumasagot sa akin. Papa Dudut, wala na talaga akong balak na makipagkita pa kay Russell o tumupad pa sa pagbibigay ng perang hinihingi niya. Pero isang message ang natanggap ko sa Facebook account ko mula sa kanya. Isang message kung saan ay pinadala niya sa akin ang litrato naming dalawa na magkatabi sa kama at mahimbing akong natutulog habang nakayakap sa hubad niyang katawan. Oh, bakit ngayon ka lang? Sabi ko sa'yo 9 a.m., di ba? Magte-10 na, oh. Kailangan ko pa ba talagang magpaliwanag sa'yo? Iaabot ko lang naman tong perang hinihingi mo. Masungit naman ang mahal ko. Nagtatanong lang naman ako kasi first date natin ngayon tapos late ka na kaagad. Sabi na wag mo kong tinatawag na mahal eh. Tsaka pwede ba? Hindi date tong ginagawa natin ha? Ay, talaga ba? Eh di ba kapag ang lalaki at babae nakikita sa isang restaurant, ang tawag doon date? Pero teka lang, ano namang tawag kapag pumunta sa isang motel ang babae at lalaki tapos Tumahimik ka na nga, Russell! Hindi ako pumunta dito para pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Oh, relax! Relax! Namumula ka na kaagad sa inis eh. Lalo ka tuloy nagiging cute sa paningin ko. Kunin mo na nga lang tong pera para makaalis na ako dito. Mamaya mo na ibigay yan. Kumakain pa ako. Eto, kumain ka na rin muna. Kahit kailan, hindi ako gaganahang kumain kung ikaw lang din ang kasama ko. Ang dami mong arte. Ikaw din naman na magbabayad ng lahat ng in-order ko na to eh. Ano? Bakit ako? So wala na akong pera. Kaya nga ako humihingi ng 30,000 pang allowance ko. Bakit kaya hindi ka na lang maghanap ng trabaho para hindi ka na umaasa kay Aldrin o sa mga magulang ninyong dalawa? Tapos ngayon idadamay mo pa ako sa katamaran mo? Bakit hindi mo na lang gayahin ang kapatid mo na responsable sa buhay at pamilya? Responsable nga sa pamilya. Pero hindi naman sa girlfriend niya. Oh, bakit hindi ka nakapagsalita dyan? Totoo sinabi ko, di ba? Sa sobrang pabibo ni Kuya Aldrin sa mga magulang ko at sa ibang kamag-anak namin, nawalan na siya ng panahon sa'yo. Kaya siya naiiputan sa ulo eh. Tumahimik ka na nga! Kunin mo na tong pera at aalis na ako dahil hindi na ako makatagal pang kaharap at kausap ka! Op! Sandali lang. At baka makalimutan ko na naman i-remind sa'yo ang gusto kong sabihin. Ano na naman ba yun, Russell? Sasabihin ko lang sa'yo na down payment lang itong binigay mo sa akin para tumahimik ako. In short, kulang pa to. Ano? Nababaliw ka na talaga, no? Matagal nang Hakim. Uulitin ko pa ba? First and last na to, Russell. At kahit kailan, hindi na ako magbibigay ng pera sa'yo. O di sige. Ganito na lang. Kung talagang kuripot ka din, kagaya ni Kuya Aldrin, hindi na uli ako hihingi ng pera sa'yo. Basta, sasama ka uli sa akin sa motel sa susunod na linggo. Gago ka talaga, no? Kahit kailan, hindi ko na ulit-ulitin ang pagkakamali ko na yon. Kahit ilang ulit mong sinigaw na sarap ka sa lahat ng ginagawa ko sa'yo? Pwede ba, Kim? Huwag ka na nga mag-inarte dyan. Mamili ka na lang. Magbibigay ka ng pera? O may mangyayari ulit sa ating dalawa? Papa Dudut, hindi talaga ako makapaniwala na maiipit ako sa ganitong klase ng sitwasyon. Alam ko naman talaga na ako at ang pagiging mapaghanap ko ang naging dahilan para gawin sa akin ni Russell ang bagay na to. Pero lahat po yun ay labis ko ng pinagsisisihan. Kaya nga po kesa pumayag ako na ulitin namin ang kasalanan na ginawa namin ni Russell ay nagbigay na lang ulit ako ng pera sa kanya pagkalipas ng 2 linggo. Papadudod sa takot nga po na malaman ni Aldrin ng tungkol sa ginawa namin ni Russell,
ay ilang beses pa ako nagabot ng pera sa kapatid niya dahil hindi pa rin siya humihinto sa pangbablackmail sa akin. At sa totoo lang habang tumatagal ay mas lalo kong nararamdaman na mahal ko talaga si Aldrin. Dumating ako sa point na unti-unti kong naaalala ang mga dahilan kung bakit ko nga ba siya minahal at kung bakit ako tumagal sa halos 10 taon na relasyon naming dalawa. Yun ay dahil tanggap ko naman talaga ang lahat ng imperfection sa boyfriend ko. At alam ko na ganun din siya sa akin. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi malaman ni Aldrin ang tungkol sa ginawa namin ni Russell. Hindi ko hahayaan na mawala siya sa akin. Salamat sa paghatid sa akin dito sa bahay, mahal ha. Pasok na ako. Hindi na kita yayayain sa loob kasi gusto ko na rin makapagpahinga ng maaga. Sandali, mahal. O bakit? Gusto mo bang magkape muna? Sorry kasi pagod talaga ako ngayon sa trabaho kaya gusto ko matulog ng maaga. Okay ka lang ba? Tayong dalawa. Okay lang ba tayo? Oo naman. Bakit naman tayo hindi magiging okay? Tsaka mahal, kung may gusto kang sabihin ngayon, pwede bang diretsuhin mo na lang ako? Gusto ko na kasi talaga magpahinga. Ako, wala akong gustong sabihin sa'yo. Pero baka ikaw meron. Ay, mahal, napansin ko kasi na parang ang cold mo nitong mga nakaraang linggo. Tapos hindi ka na sumasama sa family dinner namin. Naiintindihan ko naman na busy ka sa trabaho. Pero nagtataka lang ako kung paano ka nagkaroon ng time para makipagkita sa kapatid ko na si Russell. Ha? Nakita ko kayo magkasama sa isang restaurant noong isang linggo. Nung sinabi mo na may lakad kayong dalawa ni Wena, naalala mo? Tapos, nakita ka raw ni Mama na kasama mo si Russell nung isang buwan. Hindi pa nga ako naniwala nun eh. Kasi malabo na ang mga mata ni Mama. Kaya kinontra ko na lang yung sinabi niya. Tsaka ang sabi mo kasi sa akin nun, sasamahan mo ang lola mo na magpa-check up. Ayaw mo pa nga nasamahan ko kayo eh, kaya hindi tayo nagkita nung araw na yun. Kim, kung wala kang tinatago sa akin, bakit nagsisinungaling ka pa tuwing magkikita kayong dalawa ni Russell? Tsaka, bakit kayo nagkikitang dalawa? Aldrin, I'm sorry. Teka, bakit ka nagsasorry? Sabihin mo nga sa akin, may relasyon ba kayong dalawa ng kapatid ko? Siyempre wala, dahil ikaw ang mahal ko. Ayoko naman talagang makipagkita sa kanya, kaya lang... Kaya lang ano? Anong dahilan at nagkikita kayong dalawa? Kaya lang binablockmail niya ako eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Linawin mo nga ang sinasabi mo, Kim. May nangyari sa aming dalawa ni Russell. Ano? Anong sabi mo? Hindi. Nagsisinungaling ka lang, di ba? Kasasabi mo lang na wala kayong relasyon at ako ang mahal mo. Pero ano to? Naging mahina ako. Naging mapaghanap. At nung gabing malasing ako, si Russell yung kasama ko. Sa kanya ko nagawa yung bagay na ayaw mong gawin nating dalawa. Nang dahil lang doon? Nakipag-sex ka sa kapatid ko? Gago, Kim, ang babaw mo! Napakababaw ng dahilan mo! Alam ko naman yun eh. At sobra-sobra ko na pinagsisisihan ng lahat. Kaya nung i-blackmail ako ng kapatid mo na sasabihin niya sa'yo lahat at padadala kanya ng mga picture naming dalawa. Ginawa ko lahat ng gusto niya. Binigay ko yung pera na paulit-ulit niyang hinihingi sa akin. At nakipag-sex ka uli sa kanya. Kasi mas nasarapan ka, ganon. Kasi mas nag-e-enjoy ka kapag siya ang gumagalaw sa'yo. Mas masaya ka kapag siya ang kasama mo. Hindi! Kahit kailan, hindi ko na ginawa ulit ang kasalanan na yon. Oo, pinipilit niya pa rin ako na may mangyari sa aming dalawa.
Pero Aldrin, sa maniwala ka sa hindi na ako pumayag pa. At sa tingin mo talaga paniniwala ako pa lahat ng mga sinasabi mo ngayon? Pagkatapos ng mga nalaman ko? Ha? Hindi naman kita pipilitin na maniwalang wala na talaga nangyari sa amin ni Russell. Pero Aldrin, sana man lang paniwalaan mo kahit yung nararamdaman ko para sa iyo na ikaw lang talaga yung mahal ko. At kahit kailan, hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. Aldrin, please, patawarin mo na ako. Sorry na talaga. Sorry. Kim, sana naisip mo muna yung letseng pagmamahal na nararamdaman mo sa akin bago ka nilawayan ng kapatid ko. Kung may problema ka na pala sa akin o sa relasyon natin, sana man lang kinausap mo ako na mas masinsinan. Mas pinaliwanagan mo sana ako. Hindi yung gagaguhin mo ako ng ganito. Aldrin, nagmamangawa na ako sa'yo. Ayusin naman natin to. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, please. Pangako, hindi ko na ulitin yung kasalanan ko. Mas magiging open na ako sa'yo. Please lang, please. Patawarin mo na ako. I'm sorry din, Kim, pero hindi ko talaga kaya. Maisip ko pa lang ang ginawa niyong kababuyan ng kapatid ko. Nasusuka na ako. Nasusuka ako sa'yo. Ano pa kaya yung makita ko kayong dalawa na magkasama sa iisang lugar? Alam mo, Kim, tapusin na lang natin to ngayon. Kalimutan na lang natin ang isa't isa. Aldrin, please. Huwag kang umalis. Huwag ka susunod. Huwag kang umalis. Mag-usap muna tayo, please. Panawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Aldrin! Aldrin! Bahala ka sa buhay mo, gago! Papadudot kahit na anong iyak at pagmamakaawa ko ay tuluyan na akong iniwanan ni Aldrin sa harap ng bahay ko. Hindi na rin niya sinagot ang mga text o tawag ko at blinak na rin niya ako sa mga social media account niya. Sinubukan ko din siyang puntahan sa trabaho niya at sa bahay nila, pero hindi na niya ako hinarap pa. Papadudot, alam ko naman na sobrang nasaktan ko talaga si Aldrin, kaya gusto kong gawin ang lahat para magkaayos kaming dalawa kahit ang magpakatanga pa sa harap ng maraming tao. Pero dahil nga sa sobrang lalim ng sugat na naiwan ko sa kanya dahil sa kasalanang nagawa ko, kasama pa ang mismong kapatid niya, ay mukhang hindi niya talaga ako mapapatawad pa. Papadudot, minsan ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Russell at sinasabi niyang nalaman na niya na nagkahiwalay na nga kami ng kapatid niya. Ino-offer pa rin niya sa akin ang sarili niya na pwede ko naman daw siyang ipalit kay Aldrin. At ng mga oras na yon, papadudot, ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na sigawan at murahin siya sa mga pinagsasasabi niya sa akin. Sinabi ko sa kanya na kahit kailan ay hindi ako magkakagusto sa isang hayop at siraulong kagaya niya. Pinantahan ko rin siya na sa susunod na tawagan pa niya ako ay magsasampa na ako ng kaso sa panggugulong ginawa niya sa buhay ko. Papadudot, ngayon po ay halos isang taon nang nakakalipas mula nang magkahiwalay kaming dalawa ni Aldrin. At hanggang ngayon po ay iniiyakan ko pa rin ang halos 10 taon na relasyon naming dalawa na sinayang ko lamang dahil sa pagiging mapaghanap ko. Tama naman kasi lahat ng sinabi ni Aldrin at ng kaibigan ko na si Wena noon, na hindi ko na talaga kailangang hanapin ang bagay na hindi nagagawa o naibibigay sa akin ng taong mahal ko. Kung mahal ko talaga si Aldrin ay dapat noong una pa lamang ay nakontento na ako sa kung ano siya at kung ano ang meron sa relasyon naming dalawa. Dapat mas naging open ako sa kanya at mas naging understanding. Sa aming dalawa ay hindi lang naman siya ang nagkulang. Ngayon ko na-realize na malaki rin ang naging pagkukulang ko sa relasyon namin ni Aldrin.
Yon ay nanghayaan ko na tumabang ang dati ay matamis naming relasyon. Ako ang unang nakapansin na may mali na sa amin. Ako ang dapat na unang gumawa ng hakbang para magkaayos kaming dalawa. Hindi ko dapat ginatungan ng kasalanan ng pagkakamali at pagkukulang ni Aldrin sa relasyon naming dalawa. Papa Dudut, habang buhay ko sigurong dadalhin ng pagsisisi dahil sa nagawa kong kasalanan sa lalaking pinakamamahal ko. Alam ko na ako naman talaga ang punot dulo kung bakit pareho kaming nasasaktan ni Aldrin sa ngayon. Pero umaasa pa rin ako na darating ang araw na mapapatawad niya ako at muli kaming magkakaayos na dalawa. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbasa nitong sulat ko. Sigurado ako na maraming kabarangay natin na nanggigigil sa akin at gusto na akong kalbuhin dahil sa kwentong ibinahagi ko ngayong araw. Pero sa maniwala po kayo at sa hindi, sobra-sobra ko na pong pinagsisisihan ng isang gabi na naging kasalanan ko dahil sa pagiging mapaghanap ko ng atensyon at init ng katawan. At ang pagkawala ni Aldrin sa buhay ko, ang naging karma ko dahil sa karupukan ko at pagiging mapaghanap. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.